682 AM. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Oras natin ng mga kasangkayan na hingado na sa 15 minutos antes kita mag alas 8. May kita bisita na nagbabaktas from Batanes to Hulo. Si Ferdinand de la Merced, 48 anyos, tubong Nueva Ecija. Tigang siya sa Nueva Ecija nga na 143 dias na siya. 143 dias ang iya target nga pagbaktas tigang Batanes nga do sa Hulo nga di naka 143 dias na siya, no? Nga 133 days na siya nagbibinaktas tikang Batanes, tigadto siya sa Hulo para sa Guinness Book World Records. Una na itaganta higayon nga para sa niya greetings. Test mic muna. Okay na? Mic test? Okay na. Okay. So, andito po mga kaibigan si Ferdinand de la Merced, 48 years old, taga Nueva Ecija. Andito po siya sa Kalbayog, dumaan po siya dito sa Kalbayog kasi naglalakad lang siya mula Batanes papuntang Hulo. Good morning sa iyo, Ferdy. Good morning din po. Okay, kailan mo ito na simulan at anong adhikain mo sa Philippine Loop? Philippine Looper. Ito po si Ferdinand de la Merced, ang kilalang Philippine Looper. Ano ang adhikain mo? Kailan mo ito na simulan na yung paglalakad from Batanes to Hulo? Bali, nagsimula ako nito noong January 2 natin, ito nung this year. Bali, yung adhikain natin dito, yung masungkit natin, yung Guinness World Records, kasi Batanes to Hulo yung gusto kong lakarin. So yung nag-start ako ng January 2, natapos ko na yung Luzon natin hanggang sa northernmost sa Batanes. Tapos nung mga nakarang araw lang, natapos ko na rin nung south natin, ito hanggang dyan sa Matnog. Tapos pumasok na ako ng dito sa Kabisayaan, sa Dapdap ako pumasok Tapos bumaybay ako dito sa may papunta ng Katarman. Dito ako lumabas sa sa Kalbayog. Naglalakad ka lang, wala kang kasama? Naglalakad lang po ako. Pero pag yung hiking community kasi dito, kasama sa likod ko sila, yung mga madadaanan kong bayan na may mga member ng mga club namin, sumasabay sila. Katulad ng ginawa sa akin ni Cap Jokes kahapon, sumabay siya sa akin papunta rito. Bali, anong mga club ito? Marami pong club sa buong Pilipinas, yung mga hiking community, Luzon, Visayas, Mindanao yan. Dito sa Kalbayog, marami bang member ang hiking community? Sa Kalbayog City? Meron din po rito, sila yung grupo nila. So maraming sasama sa iyo ngayon para ihatid ka sa Katbalogan? Sa ngayon po siguro, baka muna ngayon mag-side trip ako ng mga tourist spot.
Kasi Oo. kasama rin po sa ginagawa ko yan, yung mga tourist spot natin sa bawat bayan. Pag nakausap natin ng tourism at napapayagan tayo, pinupunta ko yung mga tourist spot para ma-promote din natin. Mga ilang araw kaya ang target mo na yung isa sa katuparan? Mga ilang araw to? Ilang buwan? Ilang weeks ang iyong nakikita na maisasagawa mo itong pagbaktas sa paglalakad mula Batanes papuntang Hulo? Sa time frame natin, sa akin basta more or less 1 year eh. Yun lang ang ano ko rito na matatapos natin to. How about para sa yung allowances? May mga LGU ba na tumutulong sa iyo? Paano ka nagkakaroon ng daily sustenance? Pagkain mo, yung tutulugan, paano mo to na isasagawa? Ang mga LGUs natin, tumutulong din sila. Kaya sinabi ko kanina, yung tourism natin, nasa likod din natin ng tourism dahil nga isa tayo sa nagpo-promote din ng ating mga mga tourist spot. Yung MDRRMO natin, madalas ako sa kanila. Diyan ako natutulog. Pag wala ako hindi ako umabot ang mga municipal hall natin, nandiyan ang mga barangay halls natin. Okay. At paano mo nakukontak yung mga club, mga walkers sa paglalakbay mo? Mga pasa-pasa na lang po kasi. Tulad nung bago ako pumasok ng dito sa Samar, yung pinasa ako galing Sorsogon ng isang club, nakakilala rin dito ang isang club. Ganun lang, pasa-pasa lang siya. So, may mga sponsor ka ba para sa tutulugan mo, para sa mga pagkain mo, sa lahat ng mga lugar na napupuntahan mo? Sa pamamagitan ng paglalakad. Kagabi may naging accommodation natin yung University Hotel. Nandyan ako kagabi. May sa accommodation natin sila nag-provide. Then saka yung Little Soul sa dito sa sa dinner naman. At ang Cafe Divina sa Magsaysay Boulevard, malapit sa moto shop ng Burgos Street sa Barangay East Tawang. Ngayon umaga yata yung Cafe Divina. Magpapadeliver yata, silang alam ko. Salamat sa Cafe Divina natin. Bawat lugar ba ay duro-diretso yung paglalakad mo? Nagpapahinga ka lang pag tumuntong ka na sa town proper? Ganun ba yun? Ang pinaka-rest day ko rito, pag may mga tourist spot na ibibigay sa atin ng tourism, yun pinupuntahan ko yun. Pinaka-rest day ko yun. Tapos kinabukasan na resume na naman ako. So, sa lahat ng mga municipality, lahat ng mga syudad, mga towns na nadadaanan mo, marami bang mga sumasama sa iyo ng mga walkers? Depende po sa lugar eh. Minsan kasi wala, pero pag meron, nandiyan sila nakaantabay lang. Tulad dito mga dadaanan ko, may mga nakaabang na sa akin diyan. Mga kaibigan natin sa bundok, mga hikers. Yung talagang pinaka-exercise na nila yung paglalakad. Para tumibay. So, ano yung maimumungkahi mo para sa mga viewers natin na mayroong adhikain na mapalakas yung kanilang stamina through exercise, yung walking? Ano yung maimumungkahi mo sa kanila? Yung pinaka-advice mo? Dapat yung determinasyon. Saka yung dapat pag nag-training ka, talagang training talaga dapat.
Paano mo ito naisipang isagawa? Imagine maglalakad ka lang from Batanes to Hulu. Yun nga, ano, isang araw na lang kasi nagising ako, bigla ako nag-training eh. Halos isang taon din po ako nag-training dito bago ako siya sinimulan. Bali yung 2 taon ng buhay ko nandito. 1 taon na training, tapos ito na sinisimulan ko na 1 taon na naman. Talagang nakapokus ako sa gusto ko. May nakita ko yung mga world records, nag-focus ako doon. Ito nasimulan ko na, dito na nga ako sa Kabisayaan natin. Halos nakaka halfway mark na rin ako siguro. Paano mo ito na i-submit sa Guinness World Records? Ano, ni-record mo ba? Bini-video? May data po tayo rito, araw-araw sa bawat activities na ginagawa ko. So, ang gagawin lang naman dito pag natapos, ang kailangan lang naman natin dito, yung itali, buwat simula hanggang matapos, kung ilang kilometers yung nalakad ko, and then yung kung ilang steps. Yun lang naman ang kailangan nila rito eh. Tapos yun na yun, pag-submit natin, basta ang alam ko yun lang ang kailangan natin eh. Yung ipapasa natin kung ilang kilometers, ilang steps, saka yung bit-bit ko na bag kung ilang kilo, yun lang. Wala bang nakakasulubong kayo ng mga yung perwisyo kung baka may mga naglilipa ng mga aso na bigla na lang sasakmal sa iyo sa daan? Wala bang peligro ang paglalakad mo? Wala naman po kasi yung malaking tulong din yung bit-bit kong trekking pole na nilagyan ko na extension, nandun yung plug natin sa taas. Parang takot sila ron pag nakita nila, parang pamalo ang tingin nila. Ayun. So mga ilang hours per day yung nakukonsume mo sa paglalakad? Depende po sa sa layo eh. Yung tatargeting kong bayan, depende po sa layo. Pero dapat ako 20 to 25 kilometers per day. Kahapon kasi ko 38 kilometers. So pwede bang ibigay mo yung itinerary mo? Anong oras ka ngayon maglalakad? Anong oras ka kaya darating sa Katbalogan? So on and so forth. Medyo malayo ang Katbalogan natin, siguro mga ilang araw bago tayo dumating doon. Nasa Gandara muna, no? Gandara. Saka isa pa? Mahapit ka na sa Santa Margarita, then sa Gandara. Sa Gandara dyan, may nakaabang tayong mga mga kapatiran sa bundok. Oo. Yung mga hikers. Mga hikers natin. Oo. Mga mountaineering. Pero hindi ka na pupunta sa mga tourist spots sa San Jorge at sa Gandara? Dito ngayon tataray ko kung makikipag-coordinate ako sa tourism mamaya kaming dalawa. Tingnan natin kung bibigyan nila tayo ng isang tourist spot na papasyalan natin para ma-promote natin. Pag wala, baka dumiretso na ako. Okay, thank you so much, Ferdy. At parting message mo sa ating mga viewers at radio listeners. Sa lahat ng mga kababayan natin, ng mga nadaanan ko, maraming salamat sa inyo, sa suporta nyo, malansawang tulong sa mga LGUs natin, sa tourism, sa mga MPS natin, mga barangay hall. Maraming salamat. Okay, yun po mga kaibigan, narinig ninyo at nakita ang ating live sa Facebook at sa YouTube at napapakinggan sa ating mga radio listeners. Si Ferdinand de la Merced, 48 years old, ang ating kilalang Philippine looper dito sa Pilipinas. Siya po ay naglalakad. Wala siyang sasakyan, baktas gudla. Tikang Batanes ngadto sa Hulu. Yan na, naka 133 días na siya. Target 1 year. Usa ka tuig niya ini nga pagbaktas kay may permi naundag man siya sa permi siya nahapit sa mga bunto ngan mga syudad. Sanglit it takes 1 year nga iya pagbaktas tuyo liwat niya ma-promote ang mga tourist attractions din sa Pilipinas. Thanks for coming
Ferdinand de la Merced. Maraming salamat. Mabuhay din po ka sa adhikain mo. sa- Sana'y maitala ka sa Guinness World Records. Salamat po. Okay. Serving the Republic of the Philippines for more than